Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Senator Bato de la Rosa, bakit ba kahit na anong pilit niyang magpalapad ng papel kay Vice President Sara Duterte ay tila dead ba sa kanya si Sara? Panay na nga ang pagtatanggol ni Bato de la Rosa kay Sara Duterte pero parang hindi siya pinapansin ni Sara Duterte. Hindi kaya dahil sa mahina si Bato de la Rosa sa mga survey? Ilan sa mga pagtatanggol ni Bato kay Sara Duterte ay nung sinabi niyang the more you hurt her, the more she is fighting back. Ganon ang ugali ng Duterte. Hindi siya natatakot. E nung nag-decide si Bato para tumakbo sa pagkasenador muli, sabi niya, I have decided to run again. Lalong-lalo na ngayon na halos araw-araw nakikita nyo sa committee ng House of Representatives, araw-araw binubugbog tayo. Kaya hindi ako papayag na tayo ay bugbugin ng ganyan. Lalaban tayo. Tapos, kahit na bilib na ang karamihan ng mga Pilipino sa Quadcom at sa Kamara, pilit pang dinadownplay ito ni Bato nung sinabi niya na wala akong nasalubong at nakausap na tao na natutuwa sa ginagawa nila, referring to the Kamara. Lahat ng nakausap ko ay galit na galit. Ultimo, ordinaryong tao. Walang kabutihan ang naibigay ng kanilang 13 hearings just to demolish the Dutertes. Nagkamali sila. Iba ang dating sa taong bayan. Ang taong bayan lalong nagagalit at lalong napamahal sa Pangulong Duterte. At syempre kasama si Sara dyan. Dahil nga po sa mga nilabas na anomalya ng Quadcom tungkol sa confidential funds at kung ano-ano pang mga questionabling gastusin nung si Sara Duterte pa ang DepEd Secretary. At mula noon, humanga na po tayo sa Quadcom. Pero para kay Bato de la Rosa, wala daw siyang nasalubong at nakausap na tao na natutuwa sa ginagawa ng Kamara. Lahat daw na nakausap niya galit na galit. Ultimo, ordinaryong tao. Pues nagkakamali ka, Bato de la Rosa, dahil ako isang ordinaryong tao at humahanga ako at hindi ako nagagalit sa Quadcom. Bagkos humanga ako sa tapang ng loob nila para banggain ang mga Duterte para lumabas ang katotohanan. At sa darating na impeachment trial ni Sara Duterte, ito pa rin ang pagtatanggol ni Bato de la Rosa nung sinabi niya, kapag kami ni Senator Bongo ay hindi manalo next year, wala nang haharang sa impeachment ni VP Sara Duterte. So, kitang-kita po natin kung na kanino ang loyalty ng senador na ito na hinalal ng taong bayan para magsilbi sa mga Pilipino at hindi para sa ilang tao lamang. Kitang-kita na po natin ang kulay ni Bato de la Rosa. Siya po ay tumatakbo bilang re-electionist para harangin ang impeachment ni Sara Duterte. Pero bakit parang nganga sila ni Bongo nung sinabi ni Sara Duterte na wala siyang i-endorsong politiko or kandidato sa 2025 elections? Dahil naibalita nga sa politiko, Bongo, Bato de la Rosa, nganga, Sara Duterte won't endorse PDP laban senatorial bets. Hindi nga daw muna mag-i-endorso ng mga kandidato para sa 2025 elections si VP Sara. So isa to sa nagpalungkot kay Bato de la Rosa dahil kailangan niya ng endorsement ni Sara Duterte. Paano yan? Bagsak na rin naman sa ratings si Sara Duterte. Bagsak din sa survey si Bato de la Rosa. So paano niya mahaharang ang impeachment ni Sara Duterte kung hindi siya mananalo sa eleksyon? Tapos, bigla nating mababasa sa balita na itong si Vice President Sara Duterte ay inendorso si Apollo Kibuloy. Dahil sabi po ni Sara Duterte, mga kababayan, suportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang mga pangarap para gumanda at umunlad ang ating bansa. Bakit may mga nabasa ba tayo na may pangarap si Kibuloy para sa ating bansa? Hindi ba ang pangarap niya ay para lang sa KOJC, para sa pagpapayaman ng kanyang sekta? So ano itong sinasabi ni Sara Duterte
na dapat suportahan ng ating mga kababayan si Pastor Apollo Kibuloy para daw gumanda at umunlad ang ating bansa. So, nga na talaga si Bato de la Rosa. Dahil kung noon sinabi ni Sara Duterte na wala siyang i-endorsong kandidato, ano to? Tahasang nagsabi na ng pagsuporta si Sara Duterte para kay Apollo Kibuloy. So iiyak na lang ba sa isang tabi si Bato de la Rosa? Kahit na anong pagtatanggol niya kay Sara Duterte, pero dahil mahina sa survey itong si Bato, deadma lang si Sara Duterte sa kanya. Pero pwede namang igiit ni Bato de la Rosa. Si Apollo Kibuloy ba ay lumalabas sa mga survey? Kung tutuusin sa isang survey ko lang nakita ang pangalan ni Apollo Kibuloy na nasa top 12. At yan ay yung survey ng mga DDS. Pero malay natin, magmilagro at makapasok si Bato sa top 12 itong darating na eleksyon. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos te Anguina.